Oy, panibagong interesting topic na naman to mga kapatid. So, nagkakaisa daw ang Israel at ang ating bansang Pilipinas. No, hindi na daw matitinag ito dahil sa pagtutulungan nila. Itong ating presidenteng Bongbong Marcos at presidente ng Israel ay nagkapirmahan sila na magkaisa daw sila at gusto nilang ng mga sandatahan lakas para hindi matitinag. So para sa akin mga kapatid, so gusto ko talagang ang maano din tong Israel. So maingatan din itong lugar na ito kasi dito pinanganak ang ating Panginoong Hesus. O kung gusto nila ng kakampi, so napaka naman ng nila, ang napakaswerte ng kinampihan nila dahil nang nilapitan nila dahil dito pa sa ating lugar, dito sa ating Pilipinas. So mula kay sayong araw mga kapatid, so nagkakaisa ang Israel laban sa mga kaaway at para hindi sila matitinag ay bumuo sila ng sandatahan lakas. Gumawa sila ng mga armas na pinakamalalakas na armas para sa kanilang mga kaaway. So kung bago ka pa lang at trip mo ang ganitong klaseng video ni sayong araw mga kapatid ay mag-subscribe ka na. So hinihikayat kita na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga kapatid. So ilalagay ko dito ang video na ito sa aking itong link video na ito sa ibaba ng aking description box. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel mga kapatid. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload sa ating YouTube channel. Okay, so wag na natin patagalin to mga kapatid. Total, wala naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Natunghayan natin kung paano naging magkaibigan ang Pilipinas at ang bansang Israel. At sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang ugnayan ng Pilipinas at Israel sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng bawat bansa at paano nila sinusuportahan ang bawat isa. At ika pa, ito ay isang mirakulo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Israel. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isa sa mga pinakamahalagang kasosyo ng Pilipinas sa larangan ng militar ay ang Estados Unidos. O sa ilang pagkakataon, ang mga kalapit bansa nito tulad ng ASEAN Union. Ngunit may isa pang hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ito ang bansang Israel. Oo, ang maliit na bansang ito sa gitnang silangan ay totoo nga na isa sa mga pinakamahalagang kasosyo ng Pilipinas pagdating sa kamitang sandatahang lakas. Para sa mga hindi masyadong nakakaalam, ang Israel ay laging nakatuon sa pag-unlad ng teknolohiya, lalong higit sa aspeto ng militar. Isang bansa na madalas na nauurong sa hidwaan. Wala ang ibang pagpipilian ng Israel kundi maging maunlad sa karera ng mga sandata. Kaya naman na magsimula ang pamahalaan ng Pilipinas na hanapin ang mga kasosyo para sa modernization ng kanilang militar, naging malakas na kandidato ang bansang Israel. Ngunit para mas maunawaan natin, tayo mag-usisa at pag-usapan ang mga kamitang ito. Kaya anong mga eksaktong palitan ng Pilipinas at Israel ang mga kamitang ito? Magandang tanong. Hindi ito tungkol lamang sa paglalakad ng mga kamay at pagpirma ng mga dokumento. Ito'y tungkol sa mga high-tech na kagamitan sa militar. Una natin pag-usapan ng Ito nga itong tinatawag nila high-tech na kagamitan, pandigma. Okay, para sa akin mga kapatid ay gusto kong maging kakampi nito ang Pilipinas, itong Amerika nga. Kasi dito nga kakampi nila ito laban sa mga Chinese na nanggugulo sa atin dahil inaangkin nila ang isla ng Scarborough Shoal. So pero na kumpirmado na atin talaga 'yon. Dito talaga
ano dito talaga sa Pilipinas na ang atin talaga yung isla na yon. So kaya nga itong ano, kaya nga kung magkagulo ay nagano na itong anong ng ating presidente ng Pilipinas ay gusto ng kampi doon sa ano sa Amerika, kasi napaka ano din ng mga ano nila doon, napaka high tech din ng mga teknolohiya ng ano nila doon, mga teknolohiya nila doon at napakalakas ng mga armas nila doon. Kaya gusto ng Pilipinas na kumampi sa ano, na magsanibura sila sa Amerika. At ito nga ay bagong ano to, bagong kaalaman ito mga kapatid. So ngayon na alam na ano natin na nagsanib puwersa din pala itong Israel at Pilipinas laban sa gustong ano sila sumakop sa kanilang bansa o laban sa mga kaaway. Mga tangke, sa malaon ng panahon, ang militar ng Pilipinas ay gumagamit ng mga armored na sasakyan na ito'y luma na o galing sa iba't ibang uri ng makina. Ngunit ngayon ang mga papel ay nauurong. Ayon sa ilang mga ulat, nakatanggap ang hukbo ng Pilipinas ng 30 na bagong Israeli-made tank na light tank. Ito'y gawa ng Elbit Systems Land Sabra o ASCUD na bahagi ng programa ng modernisasyon ng hukbong sandatan ng Pilipinas. Ngunit hindi lamang ito, binigyan din ng Israel ang Pilipinas ng Spider Air Defense System. Ngayon, ang depensang panghimpapawid ay mahalaga para sa alinmang bansa, ngunit para sa isang kapuluan tulad ng Pilipinas na may maraming isla at malawak na baybayin, ito ay mas mahalaga pa sa ating bansa. Ayon sa mga ulat, ang mga sistemang ito ng depensang panghimpapawid ay inaasahang magtatanggol sa tinatawag na sentro ng kalakasan ng bansa. Ang mga gamitang ito ay isang mobile na sistema ng depensang panghimpapawid at missile na dinisenyo upang protektahan ang mga critical na pasilidad, mga lupaing may fixed asset, mga mobilang plataforma at ang mga kalyado mula sa mga panganib sa himpapawid tulad ng mga combating eroplano, mga eroplanong pang-atake, mga unmanned aerial vehicle, rocket at iba pa. At ganoon din sa wakas noong taong 2022, ang Pilipinas kasama ang Singapore na dalawa lamang sa bansa sa Timog Silangang Asya na may kagamitan ito. Upang bigyang diin ang kahalagan nito, ipinahayag din ng Pilipinas na ang kontrata para sa sistemang panghimpapawid na ito ay nagkakahalaga ng halos 6.8 billion peso na converted sa Philippine peso. Isinagawa kasama ng Ministry of Defense ng Israel at ang Rafael Advanced Defense System. Ngunit meron pa, bukod sa mga tangke at sistemang panghimpapawid, tumutulong din ang Israel sa Pilipinas sa larangan ng pandagat. Madalas na ang hukbo ng Pilipinas ay ang pinakamahina sa mga sangay ng militar ng bansa. Ngunit nagbabago na ito. Ayon sa isang artikulo na nailathala ng Esquire Magazine, ibinigay ng Israel ang isang shipyard sa Pilipinas. Ang shipyard na ito na ginamit nila sa Pilipinas ay gumawa ng isang missile boat. Ngunit ngayon sa tulong ng Israel Shipyards Limited, nakagawa ang hukbong pandagat ng Pilipinas ng kanilang sariling mga barko, partikular. So napakalaking tulong pala itong Israel sa ating Pilipinas, no mga kapatid. Pero nagtataka lang ako kung bakit nila hindi nila gustong marinig ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tayo namang tayong mga Pilipino, kilala tayong mga Kristiyano, kilala tayong mga pamamalanta na mapapalam ano ba yan, na matapat na mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito pero lang ako dahil itong Israel gusto nilang mabad ang ating Panginoong Hesus sa lugar nila Kaya siguro nagkagano ng kanilang lugar dahil hindi na nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus na kanilang Mesiyas. O na-shock lang talaga ako dito dahil nagkaisa nagsanib puwersa itong Pilipinas at Israel. Akala ko ang Amerika lang at Pilipinas ang nagsanib puwersa laban sa China. Ito pa lang din Israel. So malalaman natin yan, ipagpatuloy natin mga kapatid.
ang Shaldag Mark V Fast Attack Interdictor Craft Missile. Isa itong napakalaking tagumpay, ngunit hindi ito ang tanging mahalagang balita patungkol sa hukbong pandagat ng Pilipinas. May iba pang mahalagang balita pa, at upang buo din kung ano ang mga ito, tinutulungan ng Israel ang hukbong pandagat ng Pilipinas sa mga radar system, electro-optics at maging Navy missile boat na ayon sa opisyal na mga ulat ay nagkakahalaga ng halos 10 billion peso para sa dalawang fast attack interdiction craft missile. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng mga nadagdag na kagamitan na ito para sa Pilipinas? Una, ito'y labis na nagpapabuti sa kakayahan ng bansa na magdepensa. Ngunit ito rin ay may mas malawakang layunin sa pagtaktika sa mga bagong kagamitang ito. Mas magaan ang loob ng Pilipinas na itaguyod ang kanyang sarili sa regional na entablado, magsaliksik ng mga pag-aari o makilahok sa pandaigdigang exercise sa pandagat. Nakita na natin kung gaano ka-essential ang mga kagamitan ng militar na ito para sa Pilipinas. Ngunit hindi ito isang one-way street. Ang Israel ay kumukuha rin ng mahalagang benepisyo mula sa pakikipagtulungan na ito. Isa sa mga pinakamadadalaing industriya ng depensang pandagat ng Israel ay isa sa mga pinakamadadalaing industriya sa buong mundo. Ngunit hindi lamang ito para sa lokal na paggamit. Isa rin sila sa mga nangungunang expert sa armas sa buong mundo, at ang pagduklas ng merkado ng Pilipinas ay nagbibigay sa kanila ng mas malakas na puwang sa Timog Silangang Asya. Huwag kalimutan, ang kooperasyon na ito ay labas sa pagbili at pagbebenta lamang. Ang parehong bansa ay interesado sa technology, pamamahala at mga pagsasanay na nagpapalakas sa kakayahan ng bawat hukbo. Ito ay isang give and take na. So kaya pala, ngayon alam na natin mga kapatid, na kaya pala na itong Israel, so maliit lang to na lugar, itong bansang Israel mga kapatid, maliit lang to. Kaya pala hindi sila matitinag, kaya pala kahit anong kahit sinakop na sila ng mga kalaban nila dahil sa kanilang pinaka high tech na armas. So napaka mga powerful na na armas mga kapatid. So malaking tulong talaga ang Israel dito sa ating Pilipinas kung magkaganon. Kaya sana na nila, tanggapin na lang ang ating mas maganda pa, tanggapin na nila ang ating Panginoong Hesus na kanilang Mesiyas, dahil doon lumaki ang ating Panginoon sa mga kapatid para mas mas matutulungan pa sila ito ng ating Panginoon, at mas mananalo pa sila sa kahit anong laban mga kapatid, dahil sa tapat at maging totoo lang sila at magbalik loob sila sa ating Panginoong Hesus. Relasyon na malaking pakinabang para sa parehong panig. Nakapag-usisan na tayo tungkol sa mga kagamitan, kahit ilipat natin ang ating atensyon sa taktika. Kapag nagkakamayan ang Pilipinas at Israel sa mga kasunduang pagdepensa, kinikilala ito ng mundo. Ito ay sapagkat ang pakipag-alyansa na ito ay hindi nangyayari sa isang kanto lamang. Ito ay nangyayari sa isang daigdig kung saan ang mga alliance ay nagbabago at ang mga dating kaaway ay binubusisi ang kanilang mga pananaw. Una, binabago ng alyansang ito ang laro para sa mga relasyon ng Pilipinas sa rehiyon, lalong-lalo na sa China. Ang alitan sa South China Sea ay lagi isang malaking issue at nagbabago ito base na rin sa kagamitan ng Pilipinas. Matagal ng kaalyado ng Israel at ng Pilipinas ang Estados Unidos. Kaya nga naman napakalaki rin ang role ng United States of America sa tagpuan ng Israel at Pilipinas. Idagdag pa natin ang tulong na ginawa ng Pilipinas para sa mga Hudyo na kinukup natin sa Pilipinas noong panahon ni President Manuel Quezon. Kaya naman hindi may pagkakaila na ang bansang Pilipinas at Israel ay dalawang bansa ay malapit na loob sa isa't isa. Kawikaan 17 verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Mga kaibigan, hindi lahat ng panahon ay tayo ay malakas, dahil maraming pagkakataon
din na tayo'y mahina at dito kailangan natin ng mga kaibigan. Ngunit tayo nagpapasalamat dahil meron tayong isang kaibigan na kailanman ay hindi tayo nilulubayan. Ito ay ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tunay na nagmamahal sa iyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. So salamat din tayo sa iyo, Boss Idol, sa iyong araw. So maraming salamat sa dagdag impormasyon, mga kaalaman. So mula kay sa iyong araw. At ito na nga. So kahit anong natin mga kapatid, kahit ano tayo dito sa mundo, tao lang tayo kahit marami pa tayong mga armas, malalakas ang ating mga armas. So kailangan talaga natin ng kaibigan o kakampi. 'Yun ang ating Panginoong Diyos. So kung anong silbi mo sa mundo na na maging malakas ka nga. So tayo hindi tayo tao lang tayo naging mahina din tayo eh. So kung pagplanuhan tayo talaga ay tao lang tayo. Kung pagplanuhan tayo mawawala din tayo kung kaya kailangan natin ng kakampi. Hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng araw ay malakas tayo. So dapat araw-araw tayong magdasal, pasalamat sa Panginoong Diyos na binigyan na tayo ng lakas, binigyan na tayo ng ganitong kalakas na armas. Gayan, binigyan na tayo ng ganitong kalakas na makakampi. At sana itong Israel ay magbalik loob na sa Panginoong Hesus. At ito nga hindi lang ito magkakalayo, itong Israel at United States at Pilipinas. So magiging mas malakas pa sila laban sa kanilang mga kaaway. Ito nga sa China, dahil sa kontrobersyal na ito na pag-angkin ng China sa isla. So kung itong mga Chinese hindi ito sila naniniwala sa Panginoong Hesus eh. So talo to sila. So mas mananalo tayo kapag may kakampi tayo na napakalakas na bansa, at mas mananalo tayo kung maging kaibigan natin, maging kakampi na natin ang ating lumikha sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa inyong panonood mga kapatid. So wag po kayong sawang sumuporta sa aking bagong reaction video mga kapatid. Magkita-kita tayo sa ating bagong reaction video. At maraming salamat talaga sa inyong panonood. Salamat sa inyong suporta. So mag-iingat po kayo palagi. Pagpalain kayo ng may kapal. And ako po si Dexter Braganza. Then salamat sa naggupit sa akin. Medyo medyo may itsura na tayo sa harap ng kamera eh. At ako po si Dexter and peace out.